Meron masamang balita. Ang masamang balita, suspendido yung dagdag sahod ng mga manggagawa sa NCR. Yan ay pagtapos maglabas ng temporary restraining order ng Pasig RTC. Dahil merong petisyon yung mga negosyante na wag daw munang ipatupad yung dagdag sahod. Alam niyo mga boss, napakalaking panggagagot, pananarantado ito sa mga manggagawa. Biruin ninyo, only under this administration, PBBM, pinanghimasukan ng korte o ng hudikatura ang isang bagay na hindi naman quasi-judiciary. Ito ay quasi-legislative function. Ibig sabihin, hindi dapat nanghihimasok dyan sa usaping sahod ang korte. Kasi merong mga batas patungkol dyan, mga boss. Okay? Ngayon, pagtapos i-announce na makasaysayan daw yung 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, pinakamataas daw, bigla ngayong babawiin dahil merong temporary restraining order na inilabas yung korte. Bawal yan mga boss, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. Pero bago yon, ang nakakapagtaka mga boss, etong si Dole Secretary Francis Tolentino, hindi man lang pumalag. Hindi man lang pumalag at hindi man lang ipinaglaban yung mga manggagawa. Agad-agad, walang kaabog-abog, walang pag-question, sinabi na agad na ginagalang ng Dole yung desisyon ng korte. Ano ka ba naman, Secretary Tolentino? Secretary of Labor ka. Dapat, proteksyonan mo yung mga manggagawa. Dapat pumanig at kumiling ka sa mga manggagawa. Bakit ikaw pa yung nangunguna, nagkukumahog ka, nasasabihin mo, ginagalang po namin ang desisyon ng korte. Secretary, kagaguhan po yan, promise. Bakit? Sabi ho sa batas na ho RA 6727, tsaka Labor Code, Article 123 ng Labor Code. Kapag merong question doon sa pagtataas ng sahod, dapat ang unang pupuntahan ay yung National Wages and Productivity Commission. Doon mag-aapela, hindi sa Regional Trial Court. Kapag hindi okay doon sa NWPC, tsaka iakyat doon sa mas mataas na korte, Court of Appeals, tsaka sa Supreme Court. Ano ba naman yan? Bakit hinayaan at pinayagan? Hindi pa nga na-exhaust yung mga administrative and legal remedies. Dumiretso na doon sa korte agad sa RTC. Tapos, nung naglabas ng TRO, ang posisyon agad ng Dole, kinikilala namin ng korte, ang desisyon ng korte. Secretary Tolentino, kayo po ang Secretary of Labor. Bakit naman agad kayo kumampi sa mga negosyante? Bakit po kayo agad na nagsabi na kailangan kilalanin ng korte? Hindi nga po nasunod yung proseso ng batas. Hindi nga dumaan yung mga petitioner sa National Wages and Productivity Commission. Secretary Tolentino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gives, hulugan na nga, installment na nga, 2 gives. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law para lang hindi matupad yung mga ipinaglaban ng mga manggagawa. Yung 85 pesos, hindi naman yan dahil sa Malacanang, hindi naman yan dahil kay Secretary Tolentino Hindi naman yan dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, inilaban yan ng mga manggagawa. Tapos, mababalitaan natin, suspendido na. Dahil may TRO na nilabas yung korte. So malinaw mga boss, bending the law ito. Only under PBBM, only under this administration na nangyayari yan. Nangihimasok ang korte, yung Pasig RTC, sa trabaho ng lehislatura. Meron na nga mga batas hindi nga na-exhaust. Secretary Tolentino, tapos sasabihin mo nalulungkot ka. Sasabihin mo hindi ka nalulungkot ka, nasasaktan ka. Hindi namin kailangan ng drama mo, Secretary Tolentino. You are the Secretary of Labor. Pero ikaw ang numero 1 na nagva-violate ng kung ano nakasulat sa batas. Kaka-implement lang, biglang isususpinde. Only in this administration to mga boss, na ganyan yung nangyari. Meron ng wage order, yan, biglang sususpindihin na hindi dumadaan doon sa tamang legal and administrative remedies. So, bakit kapag pagsususpinde ng sahod ng mga manggagawa, nagkukumahog kayo? Bakit kapag usapin ng ikagiginhawa ng mga manggagawa, nagkukumahog kayo? Tapos, kapag mga manggagawa ang humihingi ng dagdag na suporta, pag-aaralan ninyo, tatameme kayo, tetenggahin ninyo. So, hindi, grabing kakupalan to mga boss.
So, ilinaw natin ha. Opo, totoo na suspendido yung pagtataas ng sahod dito sa NCR, yung 85 pesos, hindi po maipatutupad yan dahil naglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court. Bawal ho yan. Bakit bawal? Kasi dapat hindi sa korte dumiretso. At yung korte na nangunguna, nangihimasok doon sa hindi naman niya trabaho, doon sa hindi niya dapat panghimasukan. NWPC dapat muna, National Wages and Productivity Commission, doon mag-aapila. Kapag hindi nasapatan sa NWPC, tsaka aakyat sa mas mataas na korte. O ngayon, agad-agad sinuspende na nang hindi dumadaan sa legal na proseso. Agad-agad na sinuspende, na hindi sinusunod kung ano nakasulat sa batas. Secretary Tolentino, instead of upholding what is written on the labor code, kayo pa po ang nangungunang nagbabiolate niyan. Secretary of Labor pa po kayo, nakakahiya kayo. Hindi kayo tol ng mga manggagawa. Pinagmalaki mo, historic, pinakamataas na wage increase sa NCR, tapos bigla niyong babawiin? Bigla niyong babawiin? Ano? Itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, tandaan niyo itong mga boss ha, walang ipagmalaki na kahit ano na nagawa para sa mga manggagawa, tapos ngayon sinuspinde yung dagdag sahod. Alalahanin niyo po yan mga boss. Huwag tayong pumayag.